Hindi umabot sa Game 7 ang NBA Finals this year, pero last year, sa pagitan ng OKC Thunder at Indiana Pacers ay umabot sa Game 7 kung saan nagkampiyon ng OKC Thunder na mas maganda pa sana yon kung hindi na-injured si Tyrese Haliburton sa Game 7. Well, hindi ko sinasabing sure na naiba sana ang resulta pero may chance at baka mas dikit ang laban. Hindi ko alam kung ako lang ba yung trip na yung NBA Finals ay umaabot ng Game 7 tapos dikit ang laban. At dahil hindi umabot sa Game 7 ang finals ngayong taon, samahan mo na lang akong balikan ang mga historic Game 7 sa kasaysayan ng NBA Finals. Hindi ko na sinama yung sobrang luma at hindi pa naman tayo buhay nun. Game? Una, isa sa mga pinakamagandang balikan ay ang Game 7 ng 2013 NBA Finals sa pagitan ng Miami Heat at San Antonio Spurs. Actually, sa taon na to, yung Game 6 ang pinakasikat dahil kay Ray Allen. Dahil bago pa kasi ang Game 7, muntik nang matapos ang serye sa Game 6. Lamang na ang Spurs ng 5 points sa last 28 seconds at naghahanda na ang security para ikordon ang court para sa championship celebration. Pero nangyari ang isa sa pinaka-iconic na eksena sa NBA history. Ang corner 3 ni Ray Allen ang nagligtas sa season ng Miami Heat at nagtulak sa serye sa Game 7. Pero baka nakalimutan na natin na maganda din ang pukpukan nila ng Game 7 dahil dikit din ang laban hanggang huling segundo ng fourth quarter. Sa sobrang intense ng laban, nakita natin yung frustration ni Tim Duncan nang maisablay niya yung game-tying shot at tip-in sa isang play. Hanggang isang clutch mid-range jumper ni LeBron sa harap ni Kawhi Leonard ang tuluyang nagselyo sa panalo ng Miami Heat 95-88. Back-to-back champions ang Heat. Habang ang Spurs naman ay naiwan na iniisip kung paano sila naagawan ng titulo na halos hawak na nila 2 gabi pa lang ang nakalipas. Pero nakabawi naman sila sa sumunod na taon. Next, throwback tayo ng konti. Ang 1994 NBA Finals Game 7 ng Houston Rockets versus New York Knicks. Mga taon na unang nag-retire si Michael Jordan, kaya nagkaroon ng ibang team na naglalaro sa NBA Finals. Ito yung epic battle nila Hakeem Olajuwon at Patrick Ewing. Dalawang dominanting big man na handang gawin ang lahat para makuha ang kanilang unang NBA championship. At gaya ng inaasahan sa Game 7, naging sobrang dikitan ang laban. Halos bawat possession ay parang suntukan sa ilalim ng ring. Walang team ang gustong bumigay at habang papalapit ang fourth quarter, ramdam na ramdam ang pressure sa magkabilang panig. Pero sa mga huling minuto, lumutang ang karanasan at pagiging clutch ng Houston Rockets. Nanalo ang Rockets 90-84 at nasungkit ang kauna-unahang NBA championship sa kasaysayan ng franchise. Una din sa kanilang back-to-back champs dahil nakuha din nila yung kampyonato sa sumunod na taon. Sunod, kung may rivalry na halos kasing tanda na ng NBA mismo, iyon ay ang Lakers at Celtics. Kaya naman na magkaharap sila sa Game 7 ng 2010 NBA Finals, alam ng lahat na hindi ito ordinaryong championship game. May dagdag pang emosyon ng serye dahil rematch ito ng 2008 Finals kung saan dinurog ng Celtics ang Lakers. Kaya para kina Kobe Bryant at sa Los Angeles, ito ang perpektong pagkakataon para makabawi. At gaya ng inaasahan, sobrang physical ng laban. Hirap na hirap ang magkabilang koponan na maka-score. Ang bawat possession ay parang suntukan para sa championship. For me, isa ito sa mga pinaka-defensive na Game 7 sa modern NBA history. Hindi rin naging maganda ang shooting ni Kobe Bryant noon. Imagine mo yung 6 out of 24 sa field. Ang lala nun, 18 missed shots. Kaya binawi na lang niya sa rebounds, hustle plays at leadership para manatiling buhay ang Lakers. At sa tulong nila Meta World Peace, Pau Gasol, Derek Fisher at ang kalmadong 2 free throws ni Sasha Vujacic, nanalo ang Lakers 83-79 at nasungkit ang ika-16 na kampyonato ng prangkisa. Para kay Kobe, isa ito sa pinakamahalagang titulo ng kanyang karir. Hindi lang dahil back-to-back champion sila, kundi dahil sa wakas nabawian niya ang Celtics at napatunayang kaya niyang manalo laban sa Boston bilang pangunahing leader ng Lakers. Next, ang 2005 NBA Finals Game 7 ng San Antonio Spurs versus Detroit Pistons. Nang palagan ng San Antonio ang napakahigpit na depensa ng Detroit.
Ito yung mga time na hindi uso ang mga team na umaabot ng 120 points kada laro. Bawat basket ay pinaghihirapan at bawat possession ay parang chess match sa pagitan ng dalawang magagaling na coach. Sa Spurs, may Big 3 team Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker. Kalaban nila, ang defending champions Pistons nila Rip Hamilton, Rasheed Wallace, Chauncey Billups, Tayshaun Prince at Ben Wallace. Dikit na Game 7 ang binigay nila sa atin noon. Pero sa fourth quarter, lumutang ang pagiging kalmado ng Spurs. Sunod-sunod na mahalagang basket mula kina Tim Duncan at Manu Ginobili ang nagbigay sa San Antonio ng sapat na lamang para makontrol ang dulo ng laro. Sa huli, nanalo ang Spurs 81-74. At nasungkit ang kanilang ikatlong championship sa loob ng 7 taon. Hindi ito ang pinakamataas na scoring Game 7, pero isa ito sa pinakamatinding labanan ng depensa na makikita mo sa NBA Finals. At kung fan ka ng old school basketball, malamang isa ito sa mga paborito mong Game 7 sa kasaysayan ng NBA. At last, ang 2016 NBA Finals Cleveland Cavaliers versus Golden State Warriors. Kabisado na ng lahat to. Ang dahilan ng away ng madaming fans ngayon ng NBA. Ang Golden State Warriors na may 73-9 win-loss record, umabante pa ng 3-1 sa NBA Finals pero napaabot pa ng Cleveland Cavaliers sa Game 7. Naging isa ito sa pinaka-intense na laban sa NBA history. Sa huling 4 na minuto ng laro, tabla ang score sa 89. Halos walang maka-score at bawat possession ay parang nakasalalay ang buong legacy ng mga players. Ilang minuto na pa kung sa score na yan ang parehong kupunan at doon nangyari ang iconic The Block ni LeBron kay Iguodala. At ipinasok naman ni Kyrie Irving ang The Shot o ang kanyang biggest shot sa kanyang NBA career sa harap ni Stephen Curry. Ilang sandali lang ang lumipas at nang tumunog ang final buzzer, nanalo pa nga ang Cavaliers 93-89. Kaisa-isang team na nakabalik mula sa 3-1 deficit. Pero para sa iba, hindi lang yan basta best Game 7 sa history, kundi pwede mo din ibilang na isa sa mga best game sa kasaysayan ng NBA. So, marami pang hindi na isama. Comment mo na lang sa baba yung para sa'yo ay pinaka-epic Game 7 ng NBA Finals. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.